Alright, good day mga lods. For today's video, nakapili na ako ng gulong na ilalagay ko sa RCB Mags ko, which is Pirelli Diablo Rosso Sport. Yun yung napupusuan kong ikakabit na gulong. Bali, matagal din bago ko malalagyan ng gulong yung RCB Mags kasi short tayo sa budget. Ito yung ano ko, Racing Boy na 5-spoke. Malalagyan na rin siya ng gulong sa wakas. Papalitan ko na rin yung gulong ng motor na 6 years na. Kulay black lang mga lods. Matte black. 1.8 tsaka 1.6 yung sukat niya. Harap likod. Nakapag-inquire na rin pala ako ng gulong. So, pupunta na lang tayo dun sa may shop. Dito lang, malapit lang sa amin. Update ko kayo mamaya. Alright! Pupunta kami ng Takara ngayon mga lods. Sama ko si John Paul. Bitbit niya yung aking mag. Wala akong mic, Paul. Kaya sumisigaw ako. Kasama ako sa kanya kasi di ko kayang buhatin siya. Nagagaling lang din namin sa Taytay, Rizal. Nagpagawa kami ng racing seat. Okay na to ngayon. Tapos, papakabit ko pa yung gulong para medyo kompleto na yung ano natin, kit natin sa Street GP concept. Merong branch dito yung Takara sa Banda Marikina. Saan kaya yun? Takara. Takara tires. Ito one way oh. Saan kaya yun? Ito pala eh. Lex, baba nga, 80, 90, 100, Diablo. Yan, papakabit na natin kahit isungkit. Okay lang yun. Isa magbayad pa tayo ulit. Maingat naman daw sila eh. Okay. Isungkit daw mga lods. Isungkit. Maganda ba sila ang ganda? Tingnan natin kung maganda sungkit ng Takara. Tingnan na lang namin kayo kung may kabit na. Alright mga lods. Dito na kami, nakauwi na kami ni John Paul. Hindi ko na binidyohan yung pagkabit nila ng gulong dito sa aking mags. Ayos din pala. Akala ko sa sungkit, malaking damage na magaganap pag sinungkit. Pero believe ako dun sa taga-Takara. No? Oh, kita nyo, kinis pa rin. No? Kabilaan, pati yung isa. Galing. Ang galing sumungkit ni Idol. Hindi ko natanong yung pangalan niya eh. Pero ang galing. Sungkit lang yan mga lods. Walang galos na may kita dyan. Kaya pala yung mga branch nila, hindi sila gumagamit ng tawag dito, yung machine. Hindi sungkit lang. Kahit yung napagtanungan ko dun sa ano nila, main nila sa Caloocan, sungkit din. Nilakasan ko na lang loob ko na pasungkit eh. Sabi ko, sige, kung ano naman, kung marahan naman sila sa paggawa, okay naman, hindi ako nagsisi. Ito na mga lods na. So, tatanggalin ko na lang tong gulong na to. Pati tong disc, tatanggalin ko na. Harap siya, likod. Tatanggalin ko na yan. Tapos, ilipat ko na dito sa bago. Ang napili ko pala mga lods, ganun pa rin. Yung sa likuran ko, 100 by 80, 17. Ang kinuha ko talagang gulong is yung bago-bago talaga. 2023, manufacturing date niya. Same sila, dalawa. Kaya kung bumibili kayo ng gulong mga lods, i-consider nyo yun kasi kung kung nagtatagal ang gulong sa inyo, pero kung mabilisan lang naman ang gamit nyo ng gulong, napupudpud agad, okay lang naman na mas luma ng konti. Ito, 2023, 42nd week ng 2023. Yung isa naman, ayun, 46 nga, nasa baba. Ito, 46th week ng 2023, so mas bago to kaysa dito sa isa. 42nd to eh, mas naunang ginawa to. Okay, so update ko na lang kayo pag nakabit ko na mga lods. Right, so eto na yung gulong ni Raider. Nakabit ko na mga lods. Ang gamit kong disc ay yung luma pa rin, yung stock. Ganon din sa likod, yung stock pa rin dahil wala tayong budget para dyan. Okay naman ang stock, goods na goods, wala pang yan, wala pang hukay. Ayun, makinis pa yan, kaya goods pa yan. Ito yung napili kong gulong mga lods. Pirelli Diablo Rosso Sport. Ayan siya. Na-satisfied kasi ako sa performance ng Pirelli kaya nagbabalik pa rin ako sa Pirelli mga lods. Bumilib ako dun sa mga taga-Takara mga lods sa paglagay ng gulong na to. Ayan, makinis yung mags ko. Sungkit lang yan mga lods, hindi yan hindi yan machine. Sungkit lang. Harap tsaka likod. Ito na nakikita nyo. Hindi yan gawa nung pagsungkit nila. Dati na talagang may ganyan. May konting gas na napakaliit. Siguro sa production or sa shipping. Na-check ko na yan eh. Kung nasubaybayan nyo dun sa isang vlog ko, sabi ko may isang maliit na gasgas. So far dito, nung pagkabit ng gulong, wala na akong makitang ibang gasgas. Yun lang. Yung dati. So napakagaling nung taga-sungkit sa Takara. Solid. Tapos ang size pala ng gulong na napili ko mga lods, yung dati kong size pa rin. 100 by
by 80, 17. Binalik ko pa rin yung dati ko na size. Nasanay na ako sa size na to. Di naman ako nagsisi dahil okay na okay. Ito naman sa harapan, Diablo Rosso Sport pa rin. Ang size na ito mga lods, 90 by 80 by 17. Para sa akin nagkaroon siya ng tindig mga lods. Yun o. Nagkaroon siya ng tindig nung nalagyan siya ng bags, nalagyan ng gulong na bago, at saka na gawan ng upuan na pang semi road race concept. Balak ko sana dati parehas na 90-80 yung ilalagay ko, parehas na ganito kakapal, pero napag-isip-isip ko rin na hindi naman ako nagtatrack kasi maganda yung track na yun, yung parehas ng size 90-80 by 90-80 rin sa likuran. Hindi naman nagtatrack, so concept lang naman to sa akin. Mas madalas akong pan daily, pang ride, kaya binalik ko pa rin yung kung saan ako komportableng size, kung saan tayo komportable, mas okay unahin yun. Yan, nagkaroon siya ng tindig mga lods, nagkaroon ng forma, you know, mas bagay yung black mags compared dun sa white, mas maangas siya tignan pag black. So magbibigay ako ng feedback dito sa gulong na to pag nagamit ko siya ng mga ilang araw, ilang linggo or buwan. Magbibigay ako ng feedback dito, pero matik yan. Pirelli Diablo Rosso Sport mga lods. So dati na rin itong ginagamit nila, Airworks. Yan yung motor nun. Ito pala yung upuan ni Airworks mga lods. Mas mataas yung umbok, nakabalot pa eh. Yan. Mas mataas, mas mababa yung sa akin. Ito talaga racing seat talaga siya. Ano, scooter na pang racing. Balik tayo dito sa motor ko. So bagay na bagay mga lods yung ganitong upuan sa kanya. Para sa akin ito yung pinaka the best na nakikita ko para sa motor ko. Depende kasi sa taste ninyo yan. Sa akin mas okay itong medyo mababa ng konti, semi lang. Sa Indonesia ganito yung concept nila eh, medyo mababa lang yung umbok sa harapan, semi road race concept. So bumagay naman talaga siya sa tingin ko. Ewan ko na lang kung ano sa paningin ninyo. Comment na lang kayo mga lods kung bumagay ba sa kanya, kung nagkaroon ba ng tindig. Tapos ito pa yung isa kong nagustuhan sa mags na to, sa Racing Boy na 5 spoke. Ayan o. Kung titignan nyo maigi, napakaganda ng free wheel nya. Ayan o. Tinalo pa niya yung stock mga lods. Yung stock medyo may sumasabit-sabit pa nga sa ano eh, disc. Ito galing o. Konting tulak mo lang. Ang galing ng ano niya, free wheel niya. Bali, plug and play na to mga lods. Wala na akong pinalitan dyan. Tama yung nag-comment sa akin nung vlog ko dito sa mags na to. Tama yung sinabi niya na plug and play na tong mga RB5 spoke kaysa dun sa RB10. Sa RB10 daw kasi medyo may problema sa spacer dito sa loob. Medyo maiksi. Kaya nagpapalit sila ng stock. Pero dito sa RB5, tingnan nyo, napakaganda ng ano niya, fittings niya. Sentro din dito sa likod. Yan, diretso siya. Hindi ako nagsisi ng pagpili ng ano na yan, set na yan, ng gulong tsaka ng mags. Sa tingin ko bumagay siya, nagkaroon siya ng forma. Medyo ano siya, magbago siya compared dun sa dati kong setup. Marami pang kulang pero okay na to, paunti-unti lang. Kasi wala naman talaga tayong pang ano dyan, pang full blast na setup. Importante na gamit natin siya ng maayos. Ito naman yung free wheel niya sa harap. Napakaganda rin. Diba? So, fit na fit pala talaga yung RB5. Ganun din naman daw sa RB10. Fit dito sa harap. Sa likod lang talaga may problema sa RB10. Okay, so hanggang dito na lang mga lods. No, so, mag-separate ako ng video. Magte-test ride ako. Titignan ko kung okay itong mags na to. Bago ko pakawalan yung aking stock mags, mga lods. Ayan, so, pag nagustuhan ko itong mga lods, papakawalan ko talaga yung stock mags ko para wala ako masyadong ano dito, tinatambak na mga stock parts. Marami pa akong stock parts na bibitawan. Kagaya ng mga air cleaner, lahat ng stock ko noon, bibitawan ko. Kasi hindi ko naman na talaga sila nagagamit. And so, ride safe na lang sa lahat mga lods. By the way mga lods, kung gusto nyo ng stickers na maganda yung quality, available yan kaya Decalsub mga lods. PM nyo lang siya. Kakabit tayo ng stickers ni Decalsub. Ito naman yung sa akin. Yung ano ko lang to, watermarks, wala pa yung logo. Ayan na siya mga lods. Cambio Moto. Tapos yung sticker ni Decalsub, syempre. Yan. 6-speed Decalsub. Kabilaan yan mga lods. Andito yung isa. Napakaangas na sticker ni Decalsub. Pwede kayo magpagawa sa kanya any sticker na gusto ninyo. Ipaprint sa kanya. Kaya yan. Alright. Peace.